Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago tayo magpatuloy, gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon. Ang ating video ay tungkol naman sa Glock. Mula sa katanungan ni Hamilton Blanza. Ang sabi niya, sa Glock na 9mm po, ano ba ang maganda? Okay, nasa Glock naman tayo na yung mga nakaraan natin tanong about sa mga 1911. Ngayon naman sa Glock naman ngayon. Ano ang maganda naman daw sa Glock? Okay, sasagutin natin yan. At bago natin yan sagutin ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan. Lalo tigito sa mga nagsishare ng ating mga videos at nagla-like. Dahil tayo ay umabot ng 46,000 mahigit na mga subscribers. Dahil yan sa inyong pagsishare. Kaya maraming salamat sa inyo. At lalo tigit maraming salamat doon sa mga hindi nag-i-skip ng ads dahil nadadagdagan yung ating revenues na kung saan ang ating kita sa YouTube ay tinutulong natin sa ating mga pang-charity. Meron po tayong 6 na estudyante ng mga anak na single parent na tinutulungan natin na mabigyan ng at least pambaon para sila makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral. At maraming salamat lalo tigit doon sa mga nagbigay doon sa ating GCash number. Itong number sa akin likuran. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Wala po kaming ibinibinta kahit ano pa man. Yan po yung aking anak, aking tresurera na siyang tumatanggap ng inyong mga tulong. Tawagan ninyo o mag-message kayo kung kayo ay may ibibigay na tulong para sa ating mga beneficiaries. Kaya pinasasalamatan ko si Aljon Dating sa muli niyang papadala sa ating GCash number. Ganyan din si Jobit Francisco ng Teresa Rizal. At maraming salamat din lalo tigit kay Noli Peace America ng Virginia, USA sa muli niyang pagpapadala sa ating premier videos. Malaking tulong na sir ang naibibigay ninyo sa ating mga bata na mga beneficiaries. Sana marami pa ang gumaya sa inyo at ang Panginoon nawa ay patnubayan kayo at bigyan ng marami pang pagpapala. Okay, so ano ba ang maganda sa 9mm na Glock? Ano daw ang maganda? Sa tingin ko, sa akin ha, ito sarili kong opinion, wala namang hindi maganda sa Glock eh. Lahat naman yan ay maganda. Ang tanong dyan, saan mo ba gagamitin? Ikaw ba ay sports? Sa sports ba? O ikaw ba ay practical shooter? Sumasali ka ba sa mga competition? O ginagamit mo sa sports? Kaya maraming Glock. Ikaw ba ay military? O ikaw gusto mo lang ba ay pang home defense? O pang self-defense? Ang gusto mo ba ay pang everyday carry? O pang carry? So marami ang gusto mo ba yung compact? Okay, gusto mo ba yung mga pang concealed carry? O so yan ang mga, kaya maraming dinesign ang Glock. Depende yan sa inyong pangangailangan at depende yan sa inyong gusto. O ikaw ba ay mahilig mag-modified? Okay, ikaw ba ay collector? Yan ang mga tinitingnan dyan. So tingnan na natin yung mga model na nababagay do sa mga gusto ninyo para magkamero lang kayo ng idea. So tingnan natin yung mga model. Ang sabi nga ay wala namang best sa mga Glock. Depende lang yan sa inyong mga pangangailangan. Ang sabi dito, choosing the best Glock 9mm for you. Consider these factors when you are deciding on the right Glock 9mm. O yung mga factors. Pag gusto niyo ay pang concealed carry, ito ang ito naman ay mga suggestion. Glock 47, Glock 43X, CI Slim, single stack pistol, okay? Ito pang mga pang concealed carry. Slim siya, ibig sabihin manipis. Manipis siya. Designed for comfortable and discreet carrying with a modern modular optic system. Option for optic. Pwede ninyo din lagyan ng option na optics and the ability to use higher capacity magazine with a certain aftermarket option.
O, pwede rin sa higher capacity, meron ding magazine na aftermarket option. Okay, so yan, kung gusto ninyo ay pang concealed carry. Yan ang suggestion. Kung gusto naman ninyo ay all around use and versatility. Okay, kung ang mga arena ay may mga pang all purpose. Ito naman pang all around use. Glock 19 ang recommended. Ito ay compact, highly versatile pistol with balanced concealability, with a good capacity and robust aftermarket support, making it popular choice for many use. Okay, ito yung pang kumbaga ito ay pang lahatan na. Kung saan niyo gusto, pwedeng pang carry, pwedeng pang kumbaga kung gusto saan niyo gusto. Pero ang the best naman pang home defense, itong mga Glock 17, ito yung mga ginagamit namin sa range. At ito isa rin sa matibay na subok namin. Pang home defense and duty at sa mga military. Okay, sa mga military, police, mga pang-duty, yung full size ng Glock 17, a full size pistol with generation 17 round capacity. Okay, 17 ang capacity ng kanyang magazine. Known for its reliability and accuracy, making it standard for police and military service. Ito ay standard nga sa mga military at mga police service. So yan, ang mga tingnan naman natin yung mga pang-competition naman. Pang-competition shooting, yung mga mahilig naman sa mga shooting diyan, yung mga sumasali sa mga practical shooting, Glock 34 ang nire-recommenda. Designed for a competitive shooting, it features a longer barrel. Yan, mas mahaba ang barrel nito. Extended sight radius. And greater accuracy, providing a solid foundation for competition with room for upgrades. At ito ay maraming option para mo ma-upgrade. Kalimitan ako nagpapalit dito ng mga sight, mga trigger. Itong Glock 34 na ito, marami na ako napalitan ng trigger assembly nito para ma-enhance yung trigger pull. Okay, so ito ang para sa sa mga mahilig naman sa shooting competition. Okay, sa mga home defense and duty alternative, merong Glock 45. Yan, alternative ito pang home defense. Ay, alam naman natin pag 45 caliber na ang pinag-usapan. Ito ay may dual chambered model that offers versatility for duty use and home defense. Ay kaya nga pag home defense na doon na tayo sa mataas ang caliber. Alam naman natin pagka mataas ang caliber yung tinamaan ng 45 ay medyo nahiya ng bumangon. Kasi may napanood ako nung tinamaan ng yung pulis, may tililing yung yung kanyang inaawat tinataga siya, napatin siya, napahiga siya, binaril niya, nakahiga siya, binaril, tinama dito, tumago sa likod. Tumataga pa rin Buti na lang may mga tumulong na mga tao sa kanya. Yung pulis gumugulong na Buti marunong yung pulis mag-rolling. Hindi inabot. Abang kung napanood ninyo sa video yun. So, pero kung 45 yun, sigurado baligtad siya. Hindi na siya makakabangon. Although namatay din, pero hindi ka kaagad namatay. So, ayan ang kagandahan ng 45. Kaya, maganda talagang pang home defense ang 45. So, ito yung 6 na best. 6 best 9mm Glock pistol hand-on tested. Ito. Glock 17, best full size 9mm Glock. Glock 19, best mid-size 9mm Glock. Okay ito yung Glock 19. Glock
Glock 3, Glock 26, Generation 5, best compact 9mm Glock. Yan na. Glock number 4, Glock 34 MOS, best 9mm Glock 4. Yan. Yan yung mga best Glock. Ngayon, if you are looking for more control and lower recoil, ito naman, Glock 17, G17. Okay, Glock 17. You're looking for concealed carry, the Glock 19 will be easier to conceal. Yan o. Pang concealed carry, the Glock 19 will be easier to conceal with smaller frame and slide. So, bahala na kayo. The Glock 19 is probably the best around model, but for reliability, you can't go wrong with Glock 17. Talaga ayaw magpatalo yung Glock 17. Okay, so yan yung mga ano. So, inalam ko na rin, para makompleto yung ating video, inalam ko na rin yung pinakang mahal na Glock at yung pinakang mura na Glock. Sa price naman. Okay, ang na-research ko sa pinakang mahal na Glock ay among the mainstream 9mm Glock model is Glock 43X. Yan ang pinakang mahal na Glock. Alamin natin kung bakit. Is generally among the most affordable with some sources listing around, mura lang pala ito, mura lang pala, $448 to $485. Okay? The Glock 34 MOS is typically one of the ang pinakang mura pala ay Glock 43X. Yan. Sorry ang pinakang mura ay Glock 43X. Nagkakahalaga lamang ito at affordable na $448 to $485. O wala pang $500. Kuntahin na lamang ninyo. Hindi ko alam ang palitan ng dollars ngayon. Ang pinakang mahal naman ay Glock 34 MOS. Glock 34 MOS ang pinakang mahal. Is typically one of the most expensive. Yan, pinakang mahal. With a last price of around $779. Okay, $780. Halos ay hindi naman doble. Yun ang pinakang mahal. Tandaan natin na ang pinakang mura ay Glock 43X. Nagkakahalaga ng nasa pinakang mahal ay $485. Around 484. Ang pinakang mahal naman ay Glock 34 MOS. Typically, one of the most expensive ay Glock 34 MOS. Nasa $780. Yun ang pinakamahal. The most expensive Glock model, Glock 34 MOS, is open cited as one of the pricier option of the 1911 of 9mm lineup, largely due to its longer barrel, built optics ready system. At naka-built na ito na ready na sa optics system. Okay. So yan ang pinakang mahal. Most affordable 9mm Glock model, Glock 43X. This slimline concealed carry pistol is consistently one of the least expensive, ibig sabihin least expensive, hindi gaanong mahal 9mm models available from Glock market. It's a budget friendly option.
Bakit naman ito ay pero may mga nakaka-affect sa mga price. Features models with features like optic ready, MOS extreme barrels will generally cost more. Older generation might be less expensive. Hindi ganong mahal through availability barriers. Ang nakaka-apekto pa dyan ay mga retailer. Price can vary significantly between different retailer. Yung mga retailer minsan, hindi nakakapare-pareho din ang price. Depende yan kung sa isang lugar ay, alam na natin, kung alin yung mabinta, yun ang tinataas nila ang presyo. Yung mga hindi ganong nabibili, alam naman natin yung law of demand, okay, consumer at yung demand. Okay, so yan, kalimutan ko na yan. So yan lang ang gusto kong iparating sa inyo at sana may nakapulutan din natin tayo ng kaunting kaalaman dito sa ating video. So alam na natin kung alin ang gusto natin. Walang Glock na hindi maganda. Lahat yan ay maganda. Ang hirap naman doon sa iba, pag ang baril nila ay hindi ganong model, ay pangit na yung ibang model. Parang yung nag-comment sa akin, dahil ang style niya sa pagkikiri ay hindi man condition 3, baka daw siya batukan ng kanyang mga kasamahan ng mga military. Ay military yung kasama mo, talagang babatukan ka nung pag hindi mo ibang turo sa inyo. Baka daw siya dagukan kung daw niya yung condition 3. Ay, yung condition 3 naman ay ginagamit naman niya sa sa practical shooting. Ay paano kung ang rules ay condition 3, gagamitan mo ng condition 1, ay dadagukan ka ng range officer. Pag ang rules na nakalagay dun sa course of fire, ang nasa course of fire ay condition 1, ay condition 3, ay ayaw mo, gusto mo condition 1, ay di babatukan ka rin, dadagukan ka palabas ng range ng officer. Yan, conforme yan sa iyong sasalihan. Ikaw ay military ka pala, ay introduce mo yung condition 3, ay iba naman ang training sa mga military. Ay kung hindi ka baga naman talagang napakagaling. Ay natatawa na lang ako sa iyo. Okay, so yan. Kaya nga, yung mga baril, parang baril din yan. Ay, ang gusto ko ay pang-concealed, gusto ko ay compact. Pipilitin mo naman ako sa pang-full size na. Bakit mo ako pipilitin dyan sa pang-shooting? Ay, di naman ako Ang gusto ko nga lang ay murahin. Glock 43X lang. Yun lang abot kaya ng pera ko. Dahil yan ay $448 lang ang halaga. Tapos sasabihin mo pa, bibilin mo ako niyang $780, ay di ko nga kaya yan at hindi naman ako nagpa-practical shooting. Conforme po talaga sa gusto yan. Kaya sabi ko, kung saan kayo nasanay na pagdadala ng baril at alam ninyo execute, kung dumating ang kabiglaan at kung ang gusto ninyo ay safe, ay mamili kayo. Basta't practicein ninyo ang inyong baril. Huwag ninyong ipilit yung sa military doon sa mga hindi military. Okay? At kung ano ang gusto ninyo, walang masama dyan. Basta't alam ninyong gumamit ng baril. Alam ninyo yung baril ninyo. Yan ang sinasabi ng Glock. Kung ano ang gusto ninyo. Okay? Nakakaintindihan tayo. At hindi tayo nagpapagalingan dito. Tayo lamang ay nagbibigay ng mga option kung ano ang gusto ninyo. Kung ang gusto ninyo ay yan, ay di yan ang gusto ninyo. Hindi ako naman ay nagbibigay lamang dito. Kung ang gusto ninyo ay ganon, ay di ganon. Kung ang gusto ninyo ay ganun, gusto ninyo ay mamon, gusto ninyo ay pandesal, kung ano man ang gusto ninyo, doon kayo. Kaya nga pinamimili tayo ng Glock kung ano ang hilig ninyo. Okay? So yan. At huwag tayong magpagalingan dito. Ako po hindi nakikipagmagalingan sa inyo. Alam ko mas marami pa sa inyo ang magagaling. Ako lamang ay nagbabahagi ng aking maliit na kaalaman. Okay, punta na natin yung ating mga
Community Spotlight natin ngayon. Okay, nandito pa rin. Shout out kay Randy. Meron ka pa rin 100 plus na engagement. Shout out kay My George Geographic. Meron kang 19 engagement. Shout out kay Tommy Aparachik. Meron kang 100 engagement. Meron shout out kay Gino. Team Delta Angel, meron kang 3 engagement. At shout out kay Norman Paul, kay Ming, meron kang 52 engagement. At shout out sa mga kababayan ko sa aming bayan Pinamalayan Oriental Mindoro. Diyan sa dati kong machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo yung aming bagong Papa Burgers. Nasa halagang 40 pesos, buy one take one at mapapa burger kayo sa sarap. Maraming salamat po sa inyo. God bless.